Maligayang pagbabalik sa Master Gray Recap. Ipapaliwanag ko ang isang horror drama film na pinamagatang The Bad Seed. Spoiler alert, watch out and take care. Sa simula ng pelikula, ay makikita natin ang isang 9 taong gulang na batang babae, na nagngangalang Emma Grossman, na nanunood sa pus ang nalulunod sa fountain, sa pamamagitan ng bintana ng kanyang mga silid. Isinara niya ang mga kurtina at ipinagpatuloy ang kanyang morning routine na hindi nagpapakita ng awa, sa nakita niyang nalulunod na pusa. Si Emma ay nakatira kasama ang kanyang byude na ama na pinangalanang David Grossman. Siya ay isang mahusay na mag-aaral at isang mabait na bata. Gayunpaman, siya ay tila walang emosyon na tao. Sa araw na iyon sa almusal, sinabi sa kanya ni Emma ang kanyang ambisyon na manalo ng Citizenship Award sa paaralan. Habang nag-uusap sila, pumasok ang tita ni Emma na si Angela. Ipinaalam niya kay David, ang isang bagong babysitter na nahanap niya para kay Emma. Lumalabas na ang dating babysitter ni Emma ay naaksidente. Habang nag-uusap sila, itinuro ni Emma ang patay na pusa sa fountain. Inilabas ni David ang pusa, ngunit si Emma ay tila walang alam, at anumang emosyon tungkol sa pagkamatay nito. Noong araw na iyon sa paaralan ay tinatakot ng isang bubuyog ang mga bata habang sila ay nag-aaral. Habang ang mga mag-aaral ay umatras sa takot, buong tapang na kinuha ni Emma ang baso at kinukuha ang bubuyog para paliparin sa labas ng bintana. Samantala si David ay nag-interview sa isang babysitter na nagngangalang Chloe. Gusto niya ang kanyang portfolio ng trabaho kaya tinanggap siya sa trabaho, at si Chloe ay tila interesado kay David. Balik sa paaralan, ang kaklase ni Emma na si Katie, ay naglalaro ng mabangga niya si Emma at tinulungan siyang bumangon. Pinapanood ng kanilang guro ang mga pangyayari. Kung titignan si Emma ay tila nagtitimpi lang siya para manalo sa Citizenship Award. Nang gabing iyon si Emma ay nagsesenay ngumiti sa harap ng salamin. Sa sumunod na araw, ang araw ng award, pinabilis ni Davis si Emma, at hinatid sa kanyang paaralan. Ang lahat ng mga magulang at mga mag-aaral ay nakaupo sa audience, nang ipahayag ng guro na si Milo, ang nanalo sa Citizenship Award. Si Emma ay sobrang nadismaya, nang kausapin ni David si Emma tungkol sa pagkapanalo ni Milosh. Sinabi niya na siya ang dapat nanalo, at sinimulang insultuhan si Milo. Humingi siya ng tawad nang tumingin si David sa kanya nang hindi sumasang-ayon sa ginawa niya. Maya-maya kapag walang nakakakita, kinuha ni Emma si Milo upang ipakita sa kanya ang isang bangin sa malapit. Nang iminumungkahi ni Milo na bumalik, si Emma ay lumakad patungo sa kanya at ang screen ay naging blanko. Nang maglaon ang mga magulang ni Milo, ay nagtanong kay Emma kung nakita niya si Milo. Nagsisinungaling siya, at sinabing hindi niya ito nakita mula noong bonfire. Biglang may 2 batang babae na tumatakbo mula sa kung saan sumisigaw ng tulong. Tumakbo ang lahat ng mga magulang upang makita. Si Milo ay nahulog sa bangin at nalunod sa karagatan. Dala ng kanyang ama ang kanyang naanod na katawan at sinubukang bigyan siya ng CPR ngunit patay na si Milo. Kinaumagahan sa almusal, tinanong ni David si Emma kung ano ang nararamdaman niya ngunit tuluyan niyang binaliwala ang katotohanang namatay ang kanyang kaibigan. Isang araw dumating ang bagong babysitter na si Chloe sa bahay. Nang gabing wala si David sa bahay, nakita ni Emma si Chloe sa kwarto ni David na nagnanakaw ng ilan sa mga gamot ni David. Nang maglaon habang nanunood sila ng mga pelikula, kinumpronte siya ni Emma tungkol sa gamot. Nangako siyang hindi sasabihin kay David kung gagawin ni Chloe ang gusto niya. Pagkatapos ay inutusan siya ni Emma, kuhaan siya ng ice cream. Tinawag ni Chloe ang maliit na batang babae ng beach. Sa sumunod na araw, libing ni Milo. Pagkatapos ng ceremony, ang lahat ay umiyak, maliban kay Emma. Kinausap ni David ang magulang ni Milo, at nalaman na nawawala ang medalya ni Milo. Ipinapalagay nila na lumubog ito sa karagatan. Biglang, si Emma ay nagsimulang umiyak. Ito ay parang nagpapanggap siyang malungkot sa harap ng magulang ni Milo. Pagbalik nila sa bahay, nag-aalala si David sa pag-uugali ni Emma. Nang itiklop niya ang labahan ni Emma noong araw na iyon, nakita natin na nakatago ang medal ni Milo sa ilalim ng kutsa ni Emma. Tiningnan ni David ang mga larawan ng araw ng parangal at nakakita ng ilang larawan ni Emma na nakatitig kay Milo. Naghinala siya na ang kanyang kamatayan ay may kinalaman si Emma. Mamaya sa araw na iyon, ang guro ni Emma na si Mrs. Ellis, at isang pulis ay bumisita kay David upang pag-usapan ang tungkol sa pagkamatay ni Milo. Sinabi ni Mrs. Ellis na may nakakita kay Emma kasama Milo sa bangin bago siya mamatay. Pinakinggan ni Emma ang kanilang napag-uusap mula sa pintuan. Nagkunwari siyang nahulog sa base at sinasaktan ang sarili para pigilan ang mga matatanda sa pag-uusap. Nang makitang nasaktan si Emma, si Mrs. Ellis at ang pulis ay umalis, habang ginagamot ang sugat ni Emma. Tinanong siya ni David kung kasama niya si Milo sa bangin ngunit itinanggi ni Emma.
Nang ihayag niya na sinabi ni Ellis na nandoon siya, ninas siya at sumigaw na kinasusuklaman siya ni Mrs. Ellis. Nang sumunod na araw, pumunta si Chloe sa kanilang bahay sa gilid kung saan nagtatrabaho si David. Tinanong niya siya kung maaari siyang manigarilyo doon. Ngunit itinanggi ni David na sinabi niya na ang lugar ay may masyadong maraming nasusunog na likido. Pagkatapos, dinala ni Chloe si Emma sa kalye upang makipaglaro sa kanyang scooter. Habang sila ay nandoon, nakita ng dalawa ang sasakyan ni Mrs. Ellis sa harap ng bahay ni Milo. Kausap niya ang ina ni Milo, sinabi ni Chloe na sila ay gumagawa ng kaso laban kay Emma. Alam niyang may ginawa si Emma kay Milo, gayunpaman, umarte ang maliit na babae, na parang hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Chloe. Pagbalik nila sa bahay, ipinagpatuloy nila ang pag-uusap, sinabi ni Chloe kay Emma. Kapag nalaman nila ang nangyari kay Milo, uupo si Emma sa isang dekuryenteng upuan. Natatakot si Emma ngunit hindi pa rin niya inaamin ang ginagawa niya. Nang maglaon ng araw na iyon ay hinahanap ni Chloe si Emma sa paligid ng bahay nang mapansin niya ang pugad ng bubuyog na nasa kisame sa labas ay wala na. Pagkatapos ay nakita natin si Mrs. Ellis na paalis mula sa bahay nila Milo. Habang nagmamaneho siya, ang mga bubuyog ay nag-ambala siya at halos maaksidente siya. Siya ay nagpatuloy sa pagmamaneho, nang ang kamera ay tumungo sa backseat, ang pugad ng mga bubuyog ay doon, inilagay ni Emma ang pugad sa ang kotse para subukang patayin ang kanyang guro. Pagbalik sa bahay, nahanap ni Chloe ang medalya ni Milo sa ilalim ng kutsa ni Emma. Isinabit niya ito sa lampara sa aparador ni David upang mabuking si Emma. Habang si David ay nasa kanyang banyo, nang si Emma ay pumunta sa kanyang silid at nakita ang medalya. Inalis niya ito sa lampara at itinago sa kanyang likuran, ngunit napansin ito ni David, at dinala niya siya pabalik sa kanyang silid at hinarap siya tungkol dito. Nagsinungaling si Emma at gumawa ng kwento tungkol sa pagbibigay ni Milo ng medalya sa kanya habang naglalaro sila. Nagmaneho si David para makapag-isip-isip ito, nang makita niyang may bumangga na sasakyan sa gilid ng kalsada, tinawagan niya si Angela, at hiniling na hanapan si Emma ng isang therapist. Nagsimulang banggagutin si David tungkol kay Emma at Milo. Kinabukasan, hinarap ni Emma si Chloe tungkol sa paglalagay niya ng medalya doon. Galit na galit siya. Nang bumaba si David sa hagdanan, at sinabi kay Emma na sumama sa kanya, dinala siya sa bahay ni Milo para ibalik ang medalya sa kanyang ina. Nalilito ang ina ni Milo, ngunit nagpapasalamat na ibinalik niya ito. Pagkatapos, ay ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Ellis, na aksidente ito sa kotse. Dahil sa mga bubuyog, nagulat si David, at nagsimulang umiyak si Emma, na sinasabing si Mrs. Ellis ay ang kanyang paboritong guro. Gayunpaman, sa kanilang pag-uwi ay tila nakalimutan ni Emma ang tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Ellis, at pinag-uusapan ang tungkol sa pagluluto ng cookies kasama si Chloe. Si David ay hindi mapakali sa ugali ni Emma. Nang maglaon, habang nagtatrabaho si David sa labas ng bahay, ay napansin niyang wala na ang pugad ng bubuyog. Pinaghinala niya ang anak niya na babae sa pagkamatay ni Mrs. Ellis. Kinabukasan ay ang unang appointment ni Emma sa kanyang therapist, na si Dr. March. Matagal ang pag-uusap nila ni Emma. Pagkatapos ng sesyon, sinabi ng doktor kay David na si Emma ay tulad ng ibang normal na bata, kahit psychiatrist ay nauto ni Emma. Nang umuwi ang dalawa, nadatnan ni David si Chloe naliligo sa kanyang sports bra. Pinakiusapan niya itong puntahan si Emma. Habang nag-uusap si Chloe at si Emma, sinabi niya sa batang babae na si David ay nakatingin sa kanya ng mapang-akit kanina. Idinagdag din niya na maaari siyang maging kanyang madrasta. Galit na galit si Emma, at sinigawan siya na lumayo siya sa kanyang ama. Nang gabing iyon ay tinanong ni Emma si David kung gusto niya si Chloe. Nalilito din si David, at sinabi din niya na gusto ni Chloe maging madrasta niya. Subalit si David ay huli na para sa isang date, kaya siya umalis nang hindi nagbibigay ng maraming paliwanag. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarinig si Chloe ng ingay habang nanunood siya ng TV. Hinanap niya si Emma ngunit hindi niya makita kahit saan. Tumingin siya sa garahe sa pamamagitan ng bintana at nakakita ng isang anino doon. Lumabas siya para hanapin siya. Nang makapasok siya sa garahe, ang pinto ay nagsara. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit tila nakalock ito mula sa labas. Maya-maya ay nagsimulang kumalat ang apoy sa sahig. Nakita ni Chloe si Emma na nanunood sa bintana. Sinubukan niyang hampasin siya, ngunit ang apoy ay nilamon siya at kinamatay niya. Nakauwi na si David. Naabutan niya ang mga bombero at paramedic sa kanyang bahay, at sinabihan nila siya tungkol sa pagkamatay ni Chloe. Nakuha na si Emma sa isang bahay ng opisyal, at sa wakas ay nakarating siya kay Emma at niyakap siya. Nang gabing iyon ay pumunta si David sa kwarto ni Emma. Naupo siya sa harap niya at buong pagmamahal na nagtanong sa kanya kung nasaktan niya si Milo.
Sinagurado niya sa kanya na gagawin niya kahit anong makakaya niya para tulungan siya, pero kailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo. Inamin ni Emma na tinulak niya si Milo sa bangin. Gumawa siya ng palusot na sinabing sa kanya dapat medal sa award, at malumanay niyang sinabi na hindi na niya uulitin iyon. Natakot si David pagkatapos tinanong ni David ang tungkol kay Mrs. Lovier, ang dati niyang yaya, at inamin niya na itinulak niya ito sa hagdanan. Dahil sa paghawak ni Mrs. Lovier sa kanyang kamay, at sinabi na dapat mas maingat si Mrs. Lovier. Habang nagsisilite si Emma ay lalo itong nagiging agresibo. Nang tanungin siya tungkol kung anong ginawa niya kay Chloe, sinigawan niya si David, at sinisisi si Chloe sa pagsisikap na maging kanyang madrasta. Si David ay nababahala, hindi siya makapaniwala na ang kanyang maliit na anak na babae ay maaaring gumawa ng isang kakila-kilabot na krimen. Nang sumunod na umaga, ay tinawag ng pulis ng bayan si David at sinabing gusto niyang makita si Emma. Gayunpaman, si David ay gumawa ng dahilan at sinabing may sakit si Emma. Pagkatapos ay dinala siya sa kanilang lawa malayo sa bahay, tinanggap sila ng kanilang kasambahay. Nang maglaon, sa araw na iyon, tumawag muli ang sheriff kay David upang ipaalam sa kanya na sinadya ng isang tao ang apoy, ngunit hindi nila alam kung sino. Nang makitang maaaring mahuli ang kanyang anak na babae, siya ay nabalisa. Si David ay may baril sa bahay, tiningnan niya ito, pagkatapos ay iniisip kung magagamit niya ito upang malutas ang sitwasyon. Kinabukasan habang natutulog si David ay pumasok si Emma sa kanyang silid at hinalikan siya, isinara niya ang lahat ng bintana, at binuksan ang lahat ng gas stoves, sa pagtatangkang patayin ang kanyang ama. Pagkatapos ay pumunta si Emma sa tabi ng lawa at nanatili doon, nagising si David at naamoy ang gas sa bahay, mabilis niyang binuksan ang mga bintana at pinatay ang mga kalan. Nakita niya si Emma sa labas sa lawa, at napagtanto niyang sinubukan niyang patayin siya, lumapit siya sa kanya at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sumasagot na kung may nangyari sa kanya ay makakasama niya ang kanyang tiyahin na si Angela, na talagang may gusto sa kanya. Hinawakan ni David ang kanyang kamay at mahinahong dinala siya sa bahay, pagkatapos ay nakita natin na dinurog ni David ang kanyang mga gamot. Mamaya, dinalhan niya si Emma ng isang tasa ng mainit na tsokolate, sabay na umiinom ng mainit na tsokolate ang dalawa at pinatulog siya ni David. Pagbalik niya sa kanyang silid ay tinawagan niya si Angela at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa mga maling gawain ni Emma, ngunit hindi siya naniniwala. Humingi siya ng paumanhin kay Angela at malabong sinabi sa kanya na wala siyang ibang mga opsyon. Lumalabas na nilagyan ni David ng droga ang hot chocolate ni Emma para ma-overdose siya. At para hindi na siya makapatay ng mas maraming tao, ngunit hindi niya ito sinabi kay Angela. Nang gabing iyon nang siya ay natutulog, pumasok si Emma sa kanyang silid, may hawak siyang baril sa kanyang kamay, at itinutok kay David. Nagpaputok siya ngunit hindi siya tinamaan, ang bala ay tumama sa unan sa tabi ni David. Nagising si David sa ingay, tumayo siya at tinanong niya siya kung paano siya nabubuhay pa. Sumagot si Emma na pinalitan niya ang kanyang mainit na tsokolate sa tsokolate ni David. Nakikitang papatayin siya ni Emma, tumalon si David upang agawin ang baril mula sa kanyang kamay, mabilis na kinuha ni Emma ang telepono at tumawag sa 911. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo sa banyo habang sinusundan siya ni David na may balak na patayin siya. Sinabi ni Emma sa operator ng 911 na sinusubukan siyang patayin ng kanyang ama. Binuksan ni David ang pinto ng banyo at itinutok ang baril kay Emma, nang lumabas ang kasambahay sa kanyang likuran kasama ang kanyang rifle. Nang papatayin na ni David si Emma, ay binaril siya ng kasambahay, at pinanood ni Emma ang pagbagsak ng kanyang ama sa lapag at namatay. Dumating din ang mga pulis. Sa sumunod na umaga, dumating si Angela sa crime scene. Sinabi niya kay Emma na malamang na may sakit ang tatay niya. Natapos ang pelikula nang makita natin na niyakap si Emma ni Angela. At ngumiti nang nakakatakot ang mukha niya. Mag-subscribe para sa mas maraming mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng likes para matulungan ang channel natin. Salamat sa panonood.